Hello everyone! Welcome dito sa Bawat Buhay May Kwento. Salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong napakagandang kwentong pag-ibig na aming handog sa inyo ngayon na may pamagat na Our Love is on Rank, written by Yanyan Pagsugiron, edited by yours truly, Jenny Daniels, and narrated by Jennifer Pagsugiron. I hope you don't mind if I say that I love you. Hana, gumising ka na! Sigaw ni Elena sa anak niyang si Hana. Biglang bumangon ang dalaga at inunat ang kanyang mga katawan. Napahinto ito nang may bigla siyang napagtanto. Ah! Ang meeting! Bigla niyang naalala. Dali-dali itong kumilos para mag-ayos at bumaba. Ma, alis na ako, baka lalo pa ako malate. Sigaw niya sa ina habang kumukuha ng sandwich. Okay, sige anak, ingat ka. Nga pala, mawawala ata ako ng ilang linggo, kaya ikaw na muna mag-isa sa bahay. Sagot naman ni Elena sa kanya. Okay po, sige na, alis na ako. Mabilis siyang tumakbo at hinabol ang papaalis na bus. Teka lang, hoy! Sasakay ako! Sigaw niya sa hinahabol na bus. Narinig ito ng ibang pasahero, kaya pinahinto nila ang bus at pinasakay ang dalaga. Ay, salamat, sabi ni Hana nang nakaupo na siya. Si Hana ay isang college at isa ring consistent honor student sa klase nila. Isa namang businesswoman ng mama niya, kaya lagi itong wala sa bahay at kung saang-saang lugar pumunta. Malapit lang paaralan ni Hana, kaya ilang minuto lang ang sakay nito at nakarating na siya. Hi, good morning Hana. Ang mga bading naririnig ni Hana sa kapwa niya estudyante. Agad niya rin itong binalikan ng magandang ngiti. Hi, hello! Maya-maya pa ay lumapit naman sa kanya ang kaklase niyang si Angel. Hana, dalian mo, hinahanap ka ni Pres! Sabi nito na nahihingal sa kakatakbo. Ano bang kailangan niya? Naiinis niyang tanong. Lumakad ang dalawa papasok sa kanilang classroom. Magsisimula na kasi ang meeting natin, sagot ni Angel. Bakit pa siya nagmamadali? Hindi natapos ni Hana ang kanyang sasabihin nang may nagsalita sa unahan. Hana, ikaw na itong late, ikaw pa magrereklamo. Malakas na sinabi ni Nathan, ang kaklase ni Hana at ang top honor na aka number 1 enemy ni Hana. Paano ako di magrereklamo? Kakarating ko lang dito. At saka diba sabi mo 8 magsisimula ang meeting? 7:58 pa lang no? Taray ni Hana sa binata. Lumapit ito sa kanya. Hana, sabi ko, 8 tayo mag-meeting, hindi magtitipon. At saka, Vice President ka, Hana, dapat lang na magpakita ka ng punctuality. Rason ni Nathan. Tumahimik na lamang si Hana at binangga ito sa balikat bago umupo sa kanyang upuan. Okay, sige, simulan na natin ang meeting guys, sabi ni Nathan. Lumapit ito sa unahan at sinulat ang mga agenda. Okay, ang first agenda natin ngayon ay ang penalty para sa mga late. Gusto ko sanang penalty ay 1-day community service. Anong masasabi niyo? Okay, Pres, okay yan. Sagot ni Jane sa row 1 at sumunod ring sumang-ayon ng iba sa row na ito. Wait! Paano kung may emergency ang tao? Bibigyan niyo pa rin siya ng penalty. Biglang sabat ni Hana. Oo nga! Hirit rin ng mga kaklase nilang nasa row 2. Kung mayroon man, mas mabuting mag-absent na lang sila. Ikaw, Miss Hana, para sa iyo ba, emergency ang malate sa klase dahil sa hindi ka maagang gumising? Usisa ni Nathan. Nainis ang dalaga sa naging sagot sa kanya, kaya tumayo ito. Hindi naman ako late no? 7:58 pa lang nandito na ako. At saka kung talagang late ako, bakit ba ako dito sa meeting? Wala ka bang common sense? Kaya nga Hana, dapat mo ring isipin ang mga responsibilidad mo bilang officer. Wala kang sense of duty. Sagot naman ni Nathan. Tumawa ang mga kaklase nila sa row 1. Huy, tumahimik nga kayo dyan. Sigaw naman ni Mark na mula sa row 2. Bakit? Manununto ka uli? Sagot naman ni Dines. Oh, huwag niyo tawanan si Hana. Sagot naman nito. Nagkagulo ang dalawang row habang ang dalawa naman ay nasa unahan pa rin at nagtinginan. Nathan, kaya ba ganito ka kasi na-perfect ko ang quiz kahapon? Napakapikon mo naman, sabay taray sa lalaki. Lumapit rin ang lalaki sa kanya.
Wala akong pake kung perfect ng quiz at saka perfect din naman ako. Sagot naman ni Nathan. At saka Hana, isipin mo naman college student ka na, huwag ka masyadong childish ha. Dagdag pa nito. Sasabat na sana si Hana, kaso bigla namang pumasok ang prof nilang si Ma'am Andres. Anong nangyari? Nathan, Hana? Nag-aaway na naman ba kayo? Tanong nito sa dalawa. Tumahimik at kumalma ang lahat. Hindi pinansin ng dalawa ang prof at bumalik na sa kanilang mga upuan. Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo, di ba, na huwag na kayo mag-aaway, lalo na sa inyo, Hana at Nathan? Sorry, ma'am. Sagot ni Hana. Okay, sige, makinig na kayo Na-check ko na ang exam nyo nung nakaraang week at may isang naka-perfect, sabi ng ma'am nila. Ngumiti si Hana at mataas ang kumpiyansa nitong siya yun. Ma'am, di ba obvious di si Nathan? Biglang sigaw ni Josh sa likod. Haha, sigurado kaming si Hana yun, no? Sabat naman ni Robert. Sumang-ayon sa kanya ang mga kasamahan niya sa road 2. Okay, kasasabi ko lang walang mag-aaway. Suway ni Ma'am Andres. Ibibigay ko na ito at please, di ba, inuulit kong sinasabi walang tuksuan, okay? Lumapit si Ma'am Andres. Laki ng tuwang pinapakita ni Hana dahil sa pag-aakalang siya yung naka-perfect. Congratulations, Nathan! Biglang bati nito kay Nathan. Unti-unting bumaba ang mga ngiti ni Hana. Lumapit si Ma'am Andres at ibinigay naman ang test paper nito. Congrats rin sa iyo, Hana! One mistake! Tinignan ni Hana ang kanyang test paper. One mistake. Labis na naiinis at galit na galit si Hana. Kaya nang matapos na ang klase nila ay naisipan niyang puntahan ng paborito niyang spot, ang rooftop. Nakakainis ka talaga, Nathan! Sigaw niya ng malakas sa taas. Nagulat ito nang may nagsalita sa likod niya. Ganun mo ba talaga ako kahit? Tinig iyon ni Nathan. Hinarap siya ng dalaga. Oo, sobra. Buong tapang niyang sagot. Hana, hindi ko talaga maintindihan kung bakit labis ang galit mo sa akin. Simula ng high school, gusto ko lang na please magkaroon tayo ng kapayapaan. Pakiusap nito. Hindi mangyayari yon, Nathan. Lalo na at hindi ko makuha-kuha ang top 1. Sagot nito. Huminga ng malalim si Nathan. Oh, please, I really don't understand it. Bakit ba napaka-obsessed mo sa grades? Kung matalino ka talaga. Hindi ka pa ba kontento sa top 2? Nathan, hindi mo maiintindihan ang nais ko, ang pinagdadaanan ko. Kaya kahit kailan, gagawa ko ng paraan para malampasan ka lang. Sabi ni Hana sabay alis na sa rooftop. Ilang linggo ang makalipas, hindi na pinansin ni Hana si Nathan. Guys, sali na kayo, lumabas ng final result ng exam. Sigaw ni Mark. Agad na lumabas ang mga kaklase ni Hana. Napansin ni Nathan na hindi umalis si Hana. Hana, hindi ka ba lalabas? Tanong nito. Hindi. Sagot ng dalaga. Hana, look, kung na-offend, wala akong pake, Nathan. Alam ko na magiging result nun Ikaw pa rin yung top 1. And please, huwag mo na nga akong kulitin. Eto na, binibigay ko ng gusto mong katahimikan, okay? Biglang sabat ni Hana. Hana, hindi natapos ni Nathan ang sasabihin nang dahil sa umalis na si Hana sa room. Napabuntong hininga na lamang ito. Nathan, ano pang tinatayo mo dyan? Halika na! Biglang sigaw ng kaklase rin nilang si Dale. Okay, susunod ako. Sagot naman niya. Nang makalabas na siya, tinignan na nga niya ang result. At wala pa rin nagbago. Siya pa rin ang top 1. Congrats, Nathan! Mga bating maririnig niya sa kaklase. Hindi batid ni Nathan kung bakit siya nalulungkot sa naging resulta. Baka naawa lang ako sa kanya. Sabi niya sa kanyang isipan. Mga sumunod na oras ay dali-dali silang pumasok sa room para sa klase nila sa oral communication. Tingnan niyo si Hana Sabi ni Lisa sabay turo sa dalagang mukmuk sa pagbabasa. Paano naman kasi hindi niya pa rin naabot ang top 1? Ani naman ng isang classmate nila. Uy, ilang ulit ko na bang sinabi na tumahimik na kayo at tigilan niyo na si Hana? Sigaw ni Mark.
Ikaw ang tumahimik, Mark. Kaya ka ba ganyan kasi crush mo siya? Sabi ni Lisa. Tinignan ni Nathan ang nangyayari at lubos siyang nalungkot. Bakit ba kasi ang obsessed niya sa grade? Isip-isip ulit ni Nathan. Dale, tumigil na kayo. Saway ni Nathan sa kanila sabay upo na sa kanyang upuan. Pumasok na ang teacher nila. Hi, good afternoon, class. Pagbati nito. Good afternoon, sir. Sagot ng mga estudyante. Okay, class. Ngayon, mag-a-announce ako tungkol sa final project nyo ngayong semester. So, I think of these common activities, kung saan malalaman nyo kung ano ang gusto nyong kadate or kung ano ang nais nyong spouse in the future. For your activity, I'm going to group you into two. Ano bang project yan, sir? Tanong ni Angel. Your group or the person you are with will be your date. Observe your partner on how they communicate with you at record it. Don't worry, bibigyan ko kayo ng allowance para sa one-day date nyo. Sagot ng professor nila. Ha? Mga sigaw ng mga estudyante. Wala nang magrereklamo, sisimulan ko ng pagpili ng group. Nag-umpisang magtawag ang teacher nila habang ang dalawa ay tahimik lang na nagmamasid. Hannah and si Nathan. Biglang tawag ng teacher. Ano? Sabay ng sabi ng dalawa. Tinignan nila ang isa't isa na para bang hindi makapaniwala. Tumayo si Hannah. Sir, pwede bang iba na lang? Pakiusap ni Hannah. Oo nga sir, ako na lang sir. Sagot ni Mark sa likod. Sorry, pero yun na ang final. Wala nang papalit. May reduction yon sa grade nyo, okay? Napahinga ng malalim si Hannah. Okay sir, sagot na lamang nito. Habang nag-aayos ng gamit si Hannah, lumapit naman si Nathan. Hannah, tawag nito. Nilingon siya ng dalaga. Ano yun? Sabi nito mukhang wala sa mood. Yung tungkol sa project, kung nahihirapan ka. Huwag kang mag-alala, Nathan. Gagawin ko yun para matapos na kagad. Sagot nito sabay labas sa lecture room. Napayuko na lamang si Nathan. Ano bang problema niya? Sabi ni Nathan sa sarili. Nathan, ano pang tinitingin mo dyan? Biglang sulpot na sabi ni Dale sa likod niya. Wala. Halika na, may susunod pa tayong class. Sagot ni Nathan sabay alis na. Pagka-uwian habang naglalakad mag-isa si Nathan, biglang may kumalabit sa kanya. Kaya nilingon niya ito. Ilagay mo dito ang Instagram account mo para ma-chat kita. Pagbubungad na sabi ni Hannah sabay abot sa cellphone niya. Wala akong Insta. Sagot ni Nathan. Oo nga naman. Siya yung taong mukmuk sa pag-aaral. Halata namang hindi siya mahilig sa social media. Sabi ni Hannah sa isipan niya. Okay, number na lang. Okay, sige. Sandali lang. Sabi ni Nathan, sabay kuha sa cellphone niya at hinanap ang number nito. Pati number niya hindi niya pa memorize? Inabot ni Nathan ang phone kay Hannah at sabay type ng number nito. Oh, ito. Sabi niya pagbalik sa cellphone. Okay. Sagot ni Hannah sabay kuha sa cellphone at umalis na. Galit pa ba siya? Tanong ni Nathan sa sarili. Huminga siya ng malalim at umalis na lang para umuwi. Pagkagabi habang nagre-review si Nathan, bigla siyang nakatanggap ng text. Magkita tayo bukas sa school cafe. Nung una, nagtaka si Nathan kung sino ang nag-text. Oo nga pala. Sabi niya ng mag-isa nang mapagtanto niya kung sino ito. Okay. Sagot ni Nathan. Nung gabing iyon, hindi maintindihan ni Nathan kung bakit siya kinakabahan para sa project nila. Maagang gumising ang binata sa sumunod na araw. Kung noon, araw-araw siyang naka-school uniform o naka-hoodie. Pero sa araw na iyon, mas pinili niyang umiba. Ano kayang susuotin ko? Tanong niya sabay pili sa tambak-tambak niyang damit na nakakalat na. Ilang oras ang makalipas ay nakakita na nga siya. Late na ako, sabi niya habang tumatakbo. Nang makarating na siya sa cafe, hindi niya nakita si Hannah.
Nasaan na ba siya? Sabi niya sa sarili habang inaayos ang polo niya. Nathan! May biglang sumigaw sa likod. Nilingon niya ito. Saan ka ba kasi Hindi natapos ang kanyang pagrereklamo nang makita niya ang porma ng dalaga. Naka-pink dress ito at bagay na bagay sa kulay niya. Napatulala si Nathan sa kanya. Tug, tug, tug. Napahawak siya bigla sa kanyang dibdib na tumitibok. Hoy, ano ba ginagawa mo Late ka na! Reklamo ni Nathan sa kanya. Itinago ni Nathan ang kanyang mga mata sa dalaga at dun siya nagtaka. Ano ba itong nararamdaman ko? Ano bang ginagawa mo sa akin, Hana? Sabi niya sa isipan niya. Uy, napano ka? Tanong ni Hana. Nagising si Nathan sa boses ng dalaga. Ah, wala. Sagot nito. Halika na, sabi ni Hana. Nagsimulang maglakad ang dalawa. Saan ba tayo pupunta? Ang dami mong tanong, naiinis na sagot ni Hana kay Nathan. Tinikom na lamang ni Nathan ang mga bibig niya at tahimik na sinundan ng dalaga. Magkailang minuto lang at nakarating na nga sila sa pupuntahan nila. Korean restaurant? Biglang tanong ni Hana. Oo, bakit? Wala lang. Ngayon ko lang kasi nalaman na mahilig ka pala sa Korean foods. Sagot ng binata. Malamang, hindi tayo close sabi ni Hana sabay pasok sa restaurant. Sabay na umupo ang dalawa sa kanilang kinauupuan at nagsimulang mag-serve ang waiter. Maya-maya lang ay naluto na ang pagkain nila. Agad na kumain si Hana gamit ang chopsticks. Sinubukan ni Nathan na gamitin ng chopsticks kaso hindi ito marunong. Bakit ba kasi kailangan mag-chopsticks? Sabi ni Nathan ng mahinahon. Pero narinig iyon ni Hana. Ha? Bakit ka pa ba nagre-reklamo? Huwag mong sabihin hindi ka marunong gumamit niyan. Anong hindi marunong? Kaya ko to, no? Basic. Sabi ni Nathan. Inulit niya ng inulit ang pagkuha sa karne gamit ang chopsticks, ngunit hindi niya pa rin ito makuha. Heist! Sabi niya habang paulit-ulit na tinatry. Nakangiting tinitignan siya ni Hana sa ginagawa na. Hindi ko na kaya to. Waiter, pahingin ko sa tinidor. Sigaw nito. Malakas na tumawa si Hana sa kanya. Huwag mo nga akong tawanan, utos ni Nathan. Pero hindi tumigil ang dalaga sa kakatawa. Hindi ko alam na ang funny mo pala. Sabi ni Hana habang tumatawa. Malamang, gaya ng sabi mo, hindi naman tayo close, di ba? Pabirong sabi ni Nathan. Naalis ang ngiti ni Hana. Oh, ba't ka tumahimik? Tanong ni Nathan. Wala. Uy, biro lang yun. Naputol lang sasabihin ni Nathan dahil sa tunog ng cellphone ni Hana. Agad na hinanap ng dalaga ang phone at sinagot ito. Hello? Bati nito. Oh, pa! Napatawag ka. Biglang nag-iba ang tono nito. Nagtaka si Nathan. Kitang-kita niya ang takot at kaba ni Hana habang kinakausap niya ito. Maya-maya lang ay natapos na ang pag-uusap nilang mag-ama. Bilisan na natin. Nanginginig na boses ni Hana. Ayos ka lang ba? Pag-aalala ni Nathan. Oo. Sagot ni Hana at bumalik na sa pagkain niya. Lumipas ang mga oras at lumabas na sila. Sige mauna na ako. Agad na paalam ng dalaga. Lalakad na sana ito ngunit pinigilan siya ni Nathan. Hana, sandali lang. Kung ayos lang sa'yo, may papakita lang ako sa'yo. Dahan-dahan niyang sabi. Lumingon si Hana sa kanya at tinignan ng oras sa relo niya. Okay, sige. Sagot nito. Sabay silang sumakay sa kotse ni Nathan. Ilang minuto lang at nakarating na nga sila. Beach? Tanong ni Hana. Oo, beach. Bakit mo ko dito dinala? Tanong uli ng dalaga. Gusto ko lang na makita mo ang ganda ng sunset at saka para ma-relax yung overthink mong utak. Biro ni Nathan sa kanya. Whatever, at least may utak pa ako, no? Taray, nasagot ni Hana.
Lumabas ang dalawa sa kotse at nagsimulang puntahan at maapakan ang mga buhangin. Oh, maupo ka rito. Alok ni Nathan kay Hana sa kalalagay niya ng mat. Napakabait mo naman ata ngayon. Ano to? Sorry, pero hindi pa rin ako titigil na mapaakin yung top 1. Pabirong sabi ni Hana habang umupo. Haha, nakakatawa ka. Peking tawa ni Nathan sa kanya. Sabay nilang tinitingnan ang napakagandang sunset, kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Niyakap ni Hana ang sarili at nakita ito ni Nathan. Oh, ito, suotin mo. Sabi ni Nathan habang inaabot ang kanyang jacket. Hindi, ayos lang ako. Tanggi ng dalaga. Huminga ng malalim ang binata at kusang nilagay ang jacket sa mga balikat ng dalaga. Ayst, napakatigas talaga ng ulo mo. Salamat. Mahinang sabi ni Hana. Binigyan siya ni Nathan ng napakatamis ng ngiti. Naging matahimik ang kapaligiran at tanging unos ng dagat ang maririnig lamang. Ganito pala kagandang sunset. Pagpuputol ni Hana sa katahimikan. Bakit? First time mo lang ba ito makita? Tanong ni Nathan. Oo, lagi kasi ako nakafocus sa pag-aaral. Dapat rin ay pahinga mo ang sarili mo. Enjoy mo ang konting oras mo para gawin ang mga nais mong gawin. Paliwanag ni Nathan sa kanya. Tumawa si Hana. Madali lang sa'yo yon kasi first ka naman, kaya pinapayagan ka lang gumala. Ako kasi, hindi pinapayagan. Laging nasa libro at bantay sarado. Lungkot ang nadarama ng binata sa naging sagot ni Hana. Yung kanina, dahan-dahan niyang sinabi. Yung tungkol sa tawag. Oo, pero hindi mo naman na kailangang sabihin kung hindi mo kaya. Ano ka ba, ayos lang? Huminga ng malalim si Hana. Si Papa yun. Sabihin na nating disappointed siya sa naging result ng grades ko. Kaya yun, galit na naman siya dahil sa hindi niya ako mapapasok sa top med school sa US. Pagtatapat ng dalaga. Tinignan siya ng binata at tinignan niya rin ito sabay bigay ng pilit ng ngiti. Hayst, ano ba yan? Naging partner lang kita, pati sekreto ko nasasabi ko na sa'yo. Hindi kaya spy ka? Pabirong sabi ni Hana. Hana. Nabigla si Hana sa naging boses ni Nathan. Tinignan niya ang dalaga na may sobrang lungkot. Hayst, huwag mo na nga akong tingnan ng ganyan, nakakainis. Pagrereklamo ni Hana sabay tayo. Saan ka pupunta? Tanong ni Nathan. Uuwi na. Lumakad si Hana papunta sa kotse. Uy, sandali lang! Sigaw ni Nathan habang hinahabol si Hana. Makalipas ang ilang minuto at naihatid na ni Nathan si Hana sa bahay nila. Bumaba si Hana sa kotse at ganun rin si Nathan. So, kita-kits na lang tayo bukas. Nahihiyang sabi ni Hana. Oh, kita-kits. Sige, mauna na ako. Paalam ni Nathan. Ingat ka, bye! Paalam rin ni Hana sabay kaway sa binata. Nakangiti siyang pumasok sa bahay nila nang bigla nang napansin ang jacket na nasa balikat niya. Ay, nakalimutan ko ibalik to, sabi niya sa sarili. Lalakad na ito para lumabas uli, ngunit napatigil siya sa kinatatayuan niya nang may nagsalita. Hana, saan ka galing? Sigaw ng papa niya sa kanya. Pagkaumaga, masayang naghanda si Nathan para sa klase nila. Ooh, good mood ka ata ngayon, kuya. Sabi ng bunsong kapatid nitong si Nadia. Ginulo ni Nathan ang buhok nito. Siyempre naman, baby girl. Ginugulo mo na naman ang buhok ko. Nakakainis ka. Reklamo ni Nadia sa kuya niya. Tinawanan na lamang ito ni Nathan. Anak, eto na ang almusal mo. Sabi ng mama niya na si Rowena habang inaabot ang almusal. Salamat, ma. Ba't napakasaya mo ata? Babae ba yan? Panunukso ng mama to.
Sasagot na sana si Nathan, kaso inunahan siya ng papa nito. Han, wag mo nang itanong. Halatang halata naman na magko-confess na siya. Panunukso rin ng papa niyang si Patrick. Nagulat ang binata. Pa! Sigaw nito. Uy, kuya, magko-confess ka na? Sino ba yun? Yung babaeng palagi mong kinukwento sa akin? Sumabay rin ang bunso sa panunukso. Tumayo na lamang si Nathan na namumula na ang mukha. Tinawanan siya ng tatlo. Bahala na kayo dyan. Sige, muna na ako. Bye! Mabilis itong umalis ng bahay at dumiretso na sa school. Nang makarating na ito, nilagay niya muna ang kotse niya sa parking lot. Pagkalabas niya, biglang tumunog ang phone. Magkita tayo sa rooftop. Text ni Hana. Napangiti na lamang ang binata at dali-daling pumunta si Nathan sa rooftop. Pagdating niya sa rooftop, ay doon bumungad si Hana na nakatalikod. Hana! Tawag niya sa dalaga. Nilingon siya ni Hana at agad niya rin naman itong nilapitan. Tamang-tama, may sasabihin rin na hindi na natapos ni Nathan ang sasabihin nang biglang sumabat ang dalaga. Huwag mo na akong kausapin. Huwag mo na akong lalapitan. At huwag mo na akong papansinin. Seryosong sabi ni Hana. Iniabot niya ang bag kay Nathan at umalis kagad ito. Nabigla si Nathan sa nangyari. Tinignan niya ang bag at dito nakalagay ang jacket na pinahiram niya kahapon sa dalaga. Dali-dali itong tumakbo para mahabol ang dalaga. Hana! Sigaw niya sa nakatalikod na si Hana. Nilapitan niya pa ito at hinawakan ng mga kamay ng dalaga para humarap ito sa kanya. Teka lang, ano bang nagawa kong mali? Maayos naman tayo ka. Wala! Napasigaw si Hana at nagtinginan ang mga ibang estudyante. Wala. Ako ang may mali, Nathan. Inalis niya ang kamay ni Nathan na nakahawak sa kanya at iniwan ang binata. Masakit man na hindi niya masabi ang totoo, pero paulit-ulit na pumapasok sa isipan niya ang mga naganap sa papa niya kagabi. Lalabas na sana siya nung gabing iyon para mahabol si Nathan dahil sa nakalimutan niyang ibalik ang jacket. Ngunit napahinto ito. Hana, saan ka galing? Sigaw na tanong ng papa niya. Nanginginig na si Hana pero hinarap niya pa rin ang ama. Hindi niya inakalang ngayon uuwi ang ama. Gumawa lang ng project. Sagot niya sa mahina niyang boses. Ilang beses ko na bang sinasabi na mag-focus ka sa pag-aaral dito sa bahay? Tingnan mo nangyari, hindi ka pa rin top 1. Ani ng ama niyang may pagkadismaya sa kanyang boses. Napayuko na lamang si Hana. Maya-maya pa ay lumapit ang papa niya sa kanya at hinatak ang jacket. Kanino to? May boyfriend ka na? Tanong nito na medyo galit. Sa kaibigan ko, napautal na sagot niya. Binagsak ng ama niya ang jacket sa sahig. Alam mo, buti na lang at ako ang umuwi at wala dito ang mama mo. Mas mabuti pang ako na lang magdisiplina sa'yo. Huminga ng malalim ang ama niya. Sasama ka na sa akin sa US, doon ka na mag-aaral. Nagulat si Hana sa narinig. Please pa, wag, dito lang po ako. Pagmamakaawa ni Hana. Buo na ang desisyon ko. Sasama ka sa ayaw o sa gusto mo. Galit na sabi ng ama niya at umalis na. Nung gabing iyon, iisang tao lang ang iniisip niya. Si Nathan. Hindi niya rin batid kung kailan, pero nahulog na ang damdamin niya sa binata. Ngunit hindi sang-ayon sa kanila ang pagkakataon. Kaya naman ngayon, nagawa na niya ang pinakamasakit na gagawin niya. Pagkatapos ng drama nila ni Nathan ay agad na siyang umuwi dahil sa hindi niya kayang makita pa si Nathan sa klase. Samantalang ang binata naman ay hindi makapaniwala sa mga nangyari. Pumasok siya sa klase na iba na ang mood. Hi, Nathan! Sigaw ng kaklase nilang si Dale. Hindi sumagot si Nathan at isinandal na lamang ang mga ulo niya sa mesa. May problema ka ba, tol? Ayos ka lang? Tanong nito kay Nathan. Pero hindi pa rin sumagot ang binata. Pagka-uwi niya sa bahay, masayang sumalubong ang pamilya niya. O anak, kamusta ang araw mo?
Tanong ng magulang nito. Iniling ni Nathan ang ulo niya ng hindi, sabay bigay sa kanila ng malungkot na mukha. Niyakap siya ng ina. Oh, ayos lang yan anak. Ani ng ina niya na malambot ang boses. Tapos siyang niyakap ng ina, agad itong nagpaalam na magpapahinga sa kwarto. Nakahiga na nakatingin sa salamin ng maluha-luha ang mga mata habang hinahawakan ang journal. Bibigay ko sana to kaso parang hindi naman nagbago ang tingin niya sa akin. Malungkot na sabi ni Nathan. Gulong-gulo na si Nathan at napag-isipan na lamang na itulog ito. Samantalang si Hana nagising pa rin at mahabang oras na umiiyak mag-isa. Pagka-umaga ay pumasok si Nathan sa school. Alam niya na sa kaloob-looban niya na i-excite siyang makita si Hana. Na-reject niya man ako pero hindi ako titigil. Makita ko lang siya ay masaya na ako. Mga salitang nagpapalakas sa loob ni Nathan. Ngunit nawala ang ngiti nito nang makitang wala si Hana sa room. Wala ang forma niyang nagbabasa ng libro o sumusulat ng bagong reviewer. Hinihintay niya ito hanggang sa magsimula ang klase. Mark, nasaan si Hana? Bakit siya absent? Tanong ni Nathan nung recess na nila. Hindi ko din alam. Basta raw may sakit. Sagot naman ni Mark. Nung pagka-uwian nila, hindi dumiretso si Nathan sa bahay nito dahil sa pumunta muna siya sa pharmacy upang bumili ng gamot. Pagkatapos nun ay buong tapang siyang pumunta sa bahay ng dalaga. Tinawagan niya si Hana at nagre-ring ang cellphone niya. Ilang minuto lang at sinagot na niya ang tawag. Ano bang kailangan mo? Tanong ni Hana na naiirita. Balita ko may sakit ka daw. Nasa labas ako ng bahay niyo. May dala akong gamot at saka pagkain. Mahinang sagot ni Nathan. Please, umalis ka na. Pagtataboy ng dalaga sa kanya. Huminga ng malalim si Nathan. Hindi ako alis dito hanggat di ka lumalabas dyan. Seryosong sagot nito. Tumahimik si Hana na napagkamalan pa ni Nathan na baka bumaba na ng tawag. Ilang minuto lang at narinig ni Nathan si Hana na humihinga ng malalim. Hintayin mo ako dyan. Sasagot na sana si Nathan kaso binaba na kaagad ni Hana ang tawag. Ilang minuto lang ay bumukas na ang gate. Bumukad ang mukha ni Hana na naka-hoodie. Ang tigas rin ng ulo mo, no? Pagbubungad na sinabi ni Hana. Hindi nakapaghanda si Hana nang bigla siyang hinila ni Nathan para yakapin. Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Pagpupumiglas ni Hana. Pero hindi siya binitawan ni Nathan. Hana, masama bang sabihin ko sa'yo ngayong gusto kita? Matagal na. Pag-amin ng binata. Tinulak niya ng konti si Nathan. Ano ka ba? Tigilan mo nga ako. Papasok na sana si Hana kaso pinigilan siya ni Nathan. Hindi ako nagbibiro, Hana. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Nakikiusap na tinig ng binata. Itinaboy ni Hana ang kanyang kamay. Tigilan mo nga ako, Nathan. Huwag ka nang bumalik dito. Kalimutan mo na ako at kalimutan din kita. Sabi ni Hana sabay sarado sa gate nila. Umuwing malungkot si Nathan. Oh, anak, ba't ka ginabi ha? Tanong ng mama niya pagpasok niya sa kanilang bahay. Hindi sumagot ang binata. Biglang napansin ng mama niya na namumula na ang mga mata ng anak nito. Anak, ayos ka lang ba? Tanong nito. Mawala ako ngayon sa modo para makipag-usap. Sige, mauna na ako. Umakyat na si Nathan sa kwarto niya. Pagkasarado ng pintuan, ay napaupo ito sa sahig at inilabas na ang mga mabibigat na nararamdaman niya. Kahit na ganoon, buong tapang pa rin itong pumasok sa eskwela. Pero nagtaka siya kung bakit wala pa rin si Hana. Kalimutan mo na siya, dahil kakalimutan ka rin niya. Paulit-ulit na sambit ni Nathan sa sarili. Lumipas ang 4 na araw at wala pa rin si Hana. Guys, may balita ako sa inyo tungkol kay Hana. Biglang sigaw ng kaklase nila. Lumapit ang karamihan, ngunit si Nathan mas pinili niyang huwag pakinggan ito.
Kumuha siya ng headset at ilalagay na sana sa tenga nito, ngunit napahinto ito sa narinig niya. Narinig ko ang usapan ng mga teachers. Magta-transfer na daw siya. Malakas na boses na ibinahagi ng kaklase nila. Ha? Sigaw ng karamihan. Totoo ba yan? Saan naman siya pupunta? Tanong ni Angel. Balita ko sa US daw, sasama na sa papa niya. May biglang lumapit sa kanya. Congratulations, Nathan! Hindi ka na mahirapan dito sa school. Pagbati nito. Pero hindi natutuwa ang binata. Tumayo ito bigla at umalis ng room para puntahan si Hana. Sinubukan niyang tawagan ng dalaga, ngunit hindi ito sumasagot. Dali-dali niyang pinuntahan ang bahay nila. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng yaya na sumalubong sa kanya sa gate sa bahay ni Hana. Nasaan po sila? Tanong nito na nahihingal. Sorry, pero umalis na sila kanina lang. Sagot naman ng yaya. Kumaripas ng takbo ang binata at naghanap ng masasakyan. Pagdating niya sa airport, inikot niya ang sulok at tinignan ang flight. Napahinto ito nang makitang lumipad na ang eroplanong papuntang US. Hindi. Pilit na sinasabi ni Nathan, ngunit alam na nitong huli na siya. Malungkot itong lumakad para makabalik. Habang naglalakad, may narinig siyang tunog ng maleta, ngunit hindi niya ito pinansin. Nathan! Biglang sigaw sa likod niya. Nilingon niya ito at dun niya nakita si Hana. Paano? Hindi makapaniwala si Nathan. Hindi ako sumama. Naisip ko kasing hindi ko kayang umalis nang hindi ko pa nasasabi ang tunay kong nararamdaman. Nathan, I like you too. Hindi ko alam kung bakit pero bigla ko hindi natapos ang pagdadaldal ni Hana nang niyakap siya ni Nathan ng mahigpit. Akala ko talaga alis ka na. Alam mo bang takot na takot ako na baka hindi na kita makita pa. Pag-amin ng binata, niyakap rin siya ni Hana. Hindi na ako aalis. At saka hindi na rin ako magtatago pa ng tunay kong nararamdaman. Sabi nito. Magkayakap ang dalawa ng ilang minuto. Walang gustong pumitaw dahil sa natatakot silang baka mawala ang isa. May biglang naalala si Nathan, kaya tinignan nito ang dalaga. Nga pala, paano ka hindi nakasama sa papa mo? Pagtataka ni Nathan. Gumisi si Hana. Bigla rin kasing umuwi si mama. Buti na lang at naabutan niya kami, kaya yun, pinigilan niya si papa na kunin ako. Pagpapaliwanag ng dalaga. Naging masaya ang binata sa narinig. Mukhang dapat nating pasalamatan ng mama mo. Mungkahin ito. Huwag kang mag-alala, ipapakilala kita mamaya sa kanila. Masayang sabi ni Hana. Tigil ang lalaki at naalis ang mga ngiti niya. Seryoso ka ba? Oo, bakit? Ayaw mo? Tanong ng dalaga. Ano bang ibig sabihin nito? Tanong ng lalaki. Tumawa si Hana sa kanya. Ibig sabihin nito na tinatanggap ko na ang feelings mo. Girlfriend mo na ako at boyfriend rin kita. Nakangiting sagot ni Hana. Uy, seryoso? Tanong ulit ni Nathan na mukhang hindi makapaniwala. Oo nga, ang kulit mo. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi, syempre gustong gusto ko. Nasayang sabi ng binata. Yes! Napasigaw ito sa saya. Muli niyang niyakap ang dalaga at binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Nga pala, may bibigay ako sa'yo. Biglang sabi ni Nathan. Niabot niya ang journal na kanina pa hinahawakan. Ano to? Tanong ni Hana. Diyan mo malalaman kung gaano na kita katagal nagugustuhan. Pati na rin ng mga salitang gustong gusto ko sabihin nung una pa lang. Inusisa ni Hana ang journal bago nito binalik ang titig kay Nathan. Niyakap niya ito. Salamat talaga, Nathan. Pasasalamat ng dalaga. Makalipas ang ilang buwan. Paano ba kasi ito i-solve? Tanong ni Hana sa math problem na hindi niya masagot-sagot. Tumawa si Nathan sa kanya. Ganito lang oh. Turo ni Nathan habang pinapakita sa nobya ang formula.
Okay. Gets ko na. Thank you. Pasasalamat nito sabay halik sa pisngi ng nobyo. Habang abalang-abala ang dalawa sa ginagawa nila, bigla namang sumulpot ang kaklase nilang si Mark. Hoy! Lumabas ng result ng exam. Matutuwa ka sa resulta. Ikaw mismo ang tumingin dun. Pagmumungkahin nito. Seryoso ka? Tumango si Nathan sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang dalaga. Natatakot ito sa magiging resulta kaya dahan-dahan niyang hinanap ang pangalan niya. Nagulat siya nang makitang nasa taas ang pangalan niya. Ha? Napasigaw ito. Nagsitinginan ang mga katabi niya. Biglang lumapit rin si Nathan sa likod niya. Nilingon niya ito. Totoo ba to? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo, ikaw nga. Nakangiting sabi ni Nathan. Pero, paano ka? Nag-aalalang boses ni Hana. Umalis ang ibang tao doon at tanging sila lang dalawa ang natira. Niyakap niya ang nobya ng mahigpit. Ano ka ba? Ayos lang sa akin kahit nasa top 2 ako. Ang isipin na lang natin na pareho nating ginawa ang best natin. Paliwanag ni Nathan. Bigla siyang pinalo ni Hana. Aray ko, sakit nun. Reklamo ni Nathan. Alam ko pinagbigyan mo lang ako eh. Seryosong pag-aakusa ni Hana. Ano ka ba? Hindi no? Depensa nito. Ngumiti ang dalaga at muling niyakap ang binata. Salamat dahil nandyan ka lagi para sa akin. Salamat talaga. Sabi niya ng mahinahon. Walang anuman yun. Mahal kita at masaya ako sa ginagawa ko. Nagtitigan ang dalawa na may tuwa sa labi. Binigyan ni Nathan ng nobya ng matamis na halik. I hope you don't mind if I say that I love you. Wow, ang saya naman na hinayaan ni Hana at Nathan na manalo ang kanilang mga puso. Tunay nga na makapangyarihan ang puso na kahit daw anong talino ng isang tao ay nabobobo ito kapag puso na ang magdikta. Ngunit iba ang kaso ng dalawa. Pareho sila matalino at sinunod lamang nila ang dikta ng kanilang puso tungo sa maayos nilang kinabukasan. Mga kaibigan, salamat po sa inyong panonood o pakikinig. At kung kayo po ay hindi pa namin subscribers, please subscribe na po kayo, like at share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa aming mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. At ito ang kwento ng pag-ibig ni Hana at Nathan. Hanggang sa muli nating kwentuhan, paalam!